programs may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Okay, check muna natin. Tingnan po muna natin ang ating kakalsadahan mula dyan sa Balintawak Toll Plaza. Dito rin po tayo sa may Mapulang Lupa, Valenzuela. Passable lahat, ano? Mindanao Toll Plaza, may Kawayan, Bukawi Toll Plaza, and San Fernando. Tingnan po natin ang ganda ng kakalsadahan. Ano po? Yan. Ang sarap bumiyahe pag ganyan. Pero dito sa may Mindanao Toll Plaza, medyo masikip-sikip yung northbound and southbound. Yan. Kaya ingat-ingat dyan sa mga taga Mindanao Toll Plaza. Ingat lang po. Huwag maiinis. At uminom ng maraming tubig kasi alam ko mainit. Mainit po sa labas. Okay, sa kabuuan ng ating balitang halian, dito naman po tayo sa ating balitang halian. Sa ating mga balita, Maritime Zone Act pasado na sa second reading ng Senado. Ay may pinagpapaliwanag sa 13 billion pondo ng 4-piece. Kibuloy di matatakasan ang batas ayon sa sulod. Comelec ina-award ang voting counting machine contract sa Miro. Mag-amang patay sa Tondo nasunog. 43 na Chinese national dawit sa human trafficking ipinadeport na. Ay salamat naman. Babaeng binudahan ng bala sa Parañaque. Ay patay. Chinese dawit sa kidnap napigil sa NAIA. Ito ang ating mga balita, pero bago tayo magbalita, magpaalala muna tayo mula sa ating himpilan. Ayan po ang ating weather Happy Friday update. po sa ating lahat. Ako si Benison Estareja. Patuloy pa rin pong epekto ng easterlies o yung hangin galing sa silangan, particularly the Pacific Ocean. Ito pa rin po nagdadala ng mainit na panahon sa malaking bahagi ng bansa at mga pag-ulan pa rin sa bahagi ng Mindanao. Samantala, ang northeast monsoon naman o amihan ay yung unti-unting umihip dito po sa bahagi ng Taiwan at inaasahan sa mga susunod na araw, bababa pa ito at unti-unting lalakas dito sa Luzon hanggang sa kalagitnaan po ng susunod na linggo. Samantala, base naman sa ating latest animation, wala tayong bagyo or low pressure area na minomonitor at mababa din po ang chance na magkaroon tayo ng weather disturbance hanggang sa katapusan ng buwan na ito. Ngayong araw po, dahil sa easterlies, asahan pa rin ang mainit na panahon sa malaking bahagi po ng Luzon, bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan in the eastern sections at may chance na rin po ng mga pulupulong pag-ulan, lalo na sa may Cagayan Valley, Aurora, Quezon, at dito rin po sa bahagi ng Bicol Region. Sa natitirang bahagi ng Luzon, itong facing the West Philippine Sea, partly cloudy skies at minsan maaliwalas naman po ang umaga hanggang sa tanghali. May kainitan din po, lalo na sa may bahagi ng Pampanga, Cavite, Mindoro provinces at maging dito rin po sa Palawan at mababa ang tsansa ng ulan. Sa Metro Manila, temperature is between 25 to 32 degrees Celsius, habang pinakamainit yung actual temperature dito po sa may Tuguegarao hanggang 34 degrees Celsius. Samantala dito sa parting Visayas, asahan pa rin ang bahagyang maulap hanggang maulap din na kalangitan at mataas ang chance ng mga pulupulong ulan dito pa rin po sa may Southern Leyte and Leyte dahil yan sa easterlies. Pagsapit ng hapon, bahagyang maulap hanggang maulap na rin po dito sa may central and western portions of Visayas at may chance na rin ng mga isolated rain showers. In terms of temperature, between 31 to 32 degrees Celsius yung pinakamainit pagsapit po ng tanghali. But then may mga lugar pa rin po na posibleng makaranas ng heat index na higit 38 degrees Celsius. Kabilang na dyan ang Katarman, Iwan sa Eastern Samar at yun po sa may Iloilo and Rojas City. Sa ating mga kababayan sa Mindanao, patuloy pa rin ang maulang panahon dito sa may eastern sections, particularly Caraga, Davao Region, and Northern Mindanao dahil pa rin yan sa easterlies. Yung nature po ng paulan natin, mga light to moderate rains, kahit mag-ingat pa rin po sa mga posibleng pagbaha at pagbuho ng lupa at lagi magantabay sa ating mga thunderstorm advisories and heavy rainfall warnings.
Sa natitirang bahagi ng Mindanao, bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan sa umaga hanggang tanghali. But then nagkakaroon na rin po ng mga paulan dito sa bahagi ng Zamboanga Peninsula, Lanao del Sur, Maguindanao Provinces, at dito rin po sa Cotabato. Ito ay dahil pa rin sa easterlies. Temperature natin dito sa Metro Davao between 24 to 32 degrees Celsius, habang pinakamainit po sa may Zamboanga City, Jensan, and Cotabato City kung saan posibleng makaranas ng higit 38 degrees Celsius na heat index. Sa ngayon po, pinakamaalon pa rin dito po sa may extreme northern Luzon, hanggang 3.5 metro ang taas ng mga pag-alon po yan dahil sa unti-unting bumababa na northeast monsoon. Habang banayad ang katamtaman ng ang mga alon dito sa natitirang baybayin po ng ating bansa. At tulad ng nabanggit ko kanina, habang bumababa po yung ating northeast monsoon, posibleng malaking bahagi na rin po ng northern Luzon at ilang pambaybayin po sa may eastern sides ng central, southern Luzon and Visayas ang magkakaroon ng mga pag-alon hanggang sa kalagitnaan po ng susunod na linggo. Samantala, for the next 3 days, aasahan natin yung unti-unting pagbaba po ng northeast monsoon. By tomorrow evening, possible malaking bahagi ng northern Luzon na magkakaroon ng epekto ng amihan. Pagsapit ng linggo, northern and central Luzon. Then posibleng Monday hanggang Tuesday, umabot na ito sa malaking bahagi po ng Luzon. Yung effect po ng amihan, may kalakasan po na hangin, may mataas na mga pag-alon, at unti-unting pagbaba po ng temperatura, lalo na po sa Monday onwards. So kung dito sa Metro Manila, partly cloudy to cloudy skies pa rin tayo in general. May chance lamang po ng mga isolated rain showers over this weekend and even mababa ang chance ng ulan umaga hanggang tanghali. May mga isolated light rains naman po Monday hanggang Wednesday. Pagsapit naman dito sa Cordillera Region, sa Baguio City, mainam pa rin po ang magiging pamamasyal dahil aasahan pa rin ng mostly maaraw na umaga hanggang sa tanghali, and then malamig pa rin po between 15 to 26 degrees Celsius, posible lumamig pa into 13 to 14 degrees sa kalagitnaan ng susunod na linggo. Habang dito naman po sa may Bicol Region, magiging maulan na po bukas. So kung lalabas ng bahay over this weekend, magdala ng pananggalang po sa ulan. Meron tayong kalat-kalat na ulan and thunderstorms. Maaaring din ito magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa habang bubuti ang panahon pagsapit ng Lunes hanggang early or hanggang middle of next week. Sa ating mga kababayan po sa Visayas, may epekto pa rin tayo ng easterlies doon. Medyo mainit pa rin po, lalo na po sa mga kapatagan at sa mga urbanized areas, at may chance rin ng mga isolated rain showers, lalo na dito sa may eastern Visayas. By tomorrow po hanggang sa Sunday, possible yung kalat-kalat na ulan and thunderstorms, kaya't mag-ingat po sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Sa ating mga kababayan naman po sa Mindanao, may mga pag-ulan bukas dito sa may Zamboanga Peninsula, particularly sa may Zamboanga City, umaga hanggang tanghali. And then sa malaking bahagi ng Mindanao, lalo na yung mga naapektuhan ng mga pag-ulan dulot ng easterlies in the past few days, ay bubuti yung panahon, meron na lamang mga saglit na pag-ulan. Sunday and Monday, mas bubuti yung panahon, mas maaraw sa maraming bahagi po ng Mindanao, may kainitan, lalo na po yung heat index, posibleng maranasan yung between 36 to 40 degrees Celsius, at may chance rin po ng mga isolated rain showers. Ang sunrise natin ay 6:17 pa rin ng umaga at ang sunset ay 6:03 ng gabi. Yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ako muli si Benison Estareja. Happy weekend po. At ngayon balik tayo sa ating programa. Sa kabuuan po ng ating mga balita. Sa kabuuan ng ating mga balita na ipasa na ng komite ni Senador Francis Tolentino ang pagbasa ng Senado, ang Senate Bill number 2492 o kilala bilang Philippine Maritime Zone Act matapos ang umatikabong interpelasyon at serye ng mga individual amyenda. Ang naturang panukala ay naglalayong ideklara ang mga karapatan ng Pilipinas sa maritime zone nito, kinabibilangan ng underwater features para sa pagtatamasa at paglilinang ng mga Pilipino. Si Tolentino, sponsor at isa pang mga pangunahing may akda ng SB 2492 at siya ring tagapangulo ng Senate Special Committee on Philippine Maritime and Admiralty Zone, ay pinangangasiwaan ang panukalang batas dahil gagawin nitong magkasunod ang Pilipinas sa United Nations Convention on the Law of the Sea.
o'y UNCLOS sa pagtatatag ng Maritime Zone. Nauna na rito binanggit ni Tolentino na napapanahon at kinakailangan para sa Pilipinas na magkaroon ng sariling Maritime Zone Act. Hindi lamang ito sa isang legal na obligasyon, kundi isang pangunahing pangangailangan para sa pambansang pang-ekonomiya at pangkalikasang seguridad ng Pilipinas. Matapos na mga mini ni Senator Amy Marcos na inilipat nito ang 13 billion pesos alokasyon para sa Pantawid Pamilya Pilipino Program o yung 4Ps. Noong nakarang taon, humingi ng paliwanag ang isang leader ng Kamara sa Senadora kung bakit nito nagawang alisin ng ayuda ang halos 900,000 pamilya o 4.3 milyong piso o 4.3 milyong Pilipino. Sinabi ng Deputy Speaker at Quezon City 2nd District Representative David J.J.C. Suarez na dapat din sabihin ni Senator Marcos kung ginawa rin niya ito sa mga nauna pang taon. Ayon kay Suarez, unang-una, I think the question is dahil inamin ng ating mahal na senador na nagbawas siya ng pondo para sa 4Ps. I think ang tanong is, ilang milyong Pilipino ang naapektuhan dahil doon sa pondong nawawala? Yan ang ayon kay Suarez bilang tugon sa tanong ng isang press conference. Sa isang pahayag naman, inamin ni Senator Marcos na inirekomenda nito na ilipat ang 8 bilyon, laki. 8 bilyong piso o 8 bilyong pisong pondo para sa 4Ps na sa ibang programa ng DSWD gaya ng supplemental feeding, Kalahay Seeds, Quick Response Fund for Disasters at AICS nang talakayin ang panukalang 2023 national budget nung nakaraang taon, 2022 yun. Ipinunto ni Suarez na ang 4Ps program ay hindi basta-basta proyekto ng gobyerno dahil ito ay mayroong batayang batas, ang Republic Act RA number 11310 o 11310 o ang 4Ps Act. Ayon pa kay Suarez, huwag nating kalimutan, 4Ps is a law. It is not just a regular program. It is not just a project that comes and goes. It's a law. It has specific beneficiaries. It has specific objectives. And therefore, the funding has to be secured to support the intent of the program. Yan ay naaayon sa binanggit ni Suarez. Nauna namang umapila si House Assistant Minority Leader at 4Ps Party List J.C. Abalos II kay Senator Marcos, huwag na muling bawasan ang pondo para sa 4Ps program ng DSWD. Naku. At isang programa pa, no one is above the law, not even the self-proclaimed Son of God. Ito ang maring tinuran ni Deputy Majority Leader at Tingong Party List Jude Asidte laban sa pagtatanong ni Kingdom of Jesus Christ Pastor Apollo Kibuloy. Ayon kay Asidre, now I don't think being an appointed son of God put you above the law, and I'm sure no one is above the law. Yan ang banggit ni Asidre. Si Kibuloy ay inisyuhan ng subpena ng Kamara noong Lunes kaugnay sa investigasyon ng Committee on Legislative Franchises hinggil sa paglabag ng prangkisa ng Sunshine Media Network International o SMNI na nag-ooperate sa ilalim ng Zuara Zog Corporation. Sinabi ni Asidre na ipatutupad ng Kamara ang batas sa pag-i-issue ng subpena kay Kibuloy upang sagutin nito ang mga katanungan ng mambabatas sa issue laban dito. Ang nakasaad sa subpena na pinadadalo sa pagdinig si Kibuloy March 12 kung 1:00 ng hapon sa Mitra Building ng Kamara.
Noong Miyerkules ay nagpalabas ng 30-minute audio recording si Kibuloy na ineri sa SMNI kung saan inamin nito na nagtatago siya dahilan umano sa banta sa kanyang buhay. Totoo ba yon? Ayon pa kay Kibuloy, nagsasabuatan umano ang pamahalaan ng Pilipinas at Estados Unidos upang paslangin siya habang binabatikos din nito sina Pangulong Ferdinand Marcos, First Lady Risa Araneta Marcos, at maging si House Speaker Martin Romualdez na pinagbibitaw nito sa pwesto. Samantala, sa COMELEC naman tayo, iginawad ng Commission on Election ang kontrata para sa vote counting machine na gagamitin sa 2025 national and local election sa lone bidder ng Miro system, isang South Korean film. O, Korean film naman tayo ngayon, ha? Korean film. Ayon kay COMELEC Chairman George Edwin Garcia, matapos na isinagawa ang demonstrasyon ng joint venture na Miro System Company Limited, Integrated Computer System, St. Timothy Construction Corporation at Centerpoint Solution Technologies Incorporated, at ang mahabang deliberasyon, nagdesisyon na ang COMELEC and NBank na aprubahan ang rekomendasyon ng Small Bids and Awards Committee na ibigay ang kontrata sa Miro. Ang kontrata ay nagkakahalaga ng halos 18 billion pesos. Kabilang ang ipaparentang 110,000 automated counting machines, ballot boxes, server at laptop at printers at iba pang printing requirements. Kahapon ng hapon, after na napakahabang deliberasyon ng Commission on NBank at matapos rin namang makitang na nakapag-demo sa amin ang Miro System. Yan ang kanilang makina base sa kanilang pinapakita sa atin. Saka sa terms of reference ay nagdesisyon na ang Commission on NBank. Unanimous na po kami na i-a-adapt namin ang rekomendasyon ng aming Special Bids and Awards Committee at yung finding ng TWD sa amin din po inadapt at sinabi na dapat maibigay ang award sa Miro System at kanyang joint ventures sa kanyang kumpanya. Ito'y ayon kay Garcia. So, sa makatwid, ay na-adapt na nila na sa Miro System at ang kanyang joint venture sa kumpanya ang kanilang kukuhanin. Samantala, patayang mag-ama nang bumalik sa loob ng kanilang nasusulong na bahay sa Tondo, Manila, Kamakalwa. Kinilalang biktima na sina Dionisio Lasaca, 66 years old, at ang anak na itong si Jomar Lasaca, 21 years old, isang person with special needs at kapwa residente ng Fulyon Street, Dagupan, Tondo. Kwento ni Aling Mira, may bahay ni Mang Dionisio. Kasalukuyang siyang nasa bahay ng kanyang amo nang mabalitaang nasusunog ang kanilang tahanan. Kaagad umano siyang nagtatakbo pa uwi, ngunit hindi niya nakita ang kanyang mag-ama. Idinagdag nito, ayon sa kanyang mga kapitbahay, ay nakalabas na ang kanyang mag-ama sa kanilang nasusunog na bahay. Ngunit biglang umanong bumalik si Mang Dionisio sa loob upang tangkaing isalba ang ilan pa nilang gamit. Gayon pa man, sunod naman umano sa ama ang kanyang anak at minalas na matrap at hindi na makalabas. Panang buhay ang dalawa. Samantala, umabot lamang sa ikalawang alarma ang sunog bago tuluyang naapula dakong ika-4 na mahigit 4:30 ng hapon. Ayon sa mga otoridad, tinatayang aabot sa 30 kabahayan ang tinupok ng apoy at nasa 100 pamilya ang nawalan ng tahanan. Sa ngayon, inaalam pa ng otoridad ang pinagmula ng sunog na tumupok sa tinatayang 1.5 milyong halaga ng mga ari-arian. 1.5 milyong pesos, ano? Samantala,
nasa 43 Chinese national ang naipa-deport kahapon ng Bureau of Immigration pabalik sa kanilang bansa. Ang babata pa nito, oh. Ayon sa Bureau of Immigration, ang naturang mga dayuhan ay kabilang sa mahigit 100 foreign national ng unang inaresto ng Presidential Anti-Organized Crime o PAOK at ng Philippine National Police PNP, Women and Children Protection Center o WCPC. Matapos ang implementasyon ng search warrant ay inisyu ng Makati Regional Trial Court para sa paglabag sa Republic Act 9208 o RA 10364 o the Anti-Trafficking in Person Act sa FB Harrison Street, Pasay City. Malapit yan dito sa atin. Ayon sa BI, dahil dito nalabag nila ang mga terms at condition ng kanilang mga visa at ikinukonsiderang banta sa public interest. Napatid na mga ipinadeport na dayuhan ay sinakay sa Philippine Airlines flight patung Shanghai sa Ninoy Aquino International Airport, Terminal 1. Sinabi naman ni BI Commissioner Norman Tansingco na bilang konsekwensya ng kanyang deportasyon, ang mga pangalan ng mga naturang dayuhan ay isasama sa blacklist ng BI ay hindi napapayagang makapasok muli sa ating bansa. Hinikayat rin ng mga mamamayan na kaagad i-report sa kanilang tanggapan kung may mga illegal aliens na nagsasagawa ng mga illicit activities sa kanilang mga lugar. Pasensya na po sa mga kumakain. Patay ang isang 43 years old na babae ng tadtari ng bala ang katawan nito. Hindi pa tukoy nasalarin sa Parañaque City nitong nakarang Webes ng gabi. Dead on the spot ang biktimang kinilala si alias Jem. Walang asawa, walang trabaho at residente ng lungsod. Sa inisyal na ulat ng Parañaque City Police Station, dakong ika-8 ng gabi. 8:12 ng gabi, kumakalawa ng maganapang pamamaril sa may Vietnam Street, Sitio Irasan, Barangay San Dionisio, Parañaque City. Nabatid na 5 tama ng bala mula sa kalibre 45 baril ang biktima, habang 2 basyo ng naturang kalibre naman ang natagpuan sa crime scene. Patuloy naman na sinisiyasat kung ano ang motibo sa krimen at tinukoy pa ang responsable sa pamamaslang. Samantala, arestado ng mga tauhan ng Bureau of Immigration sa Ninoy Aquino International Airport, Terminal 3 ang tangkang pagpupuslit ng isang Chinese national na may kasong kidnapping at illegal detention sa isang niyang kababayan sa Pampanga. May 3 taon na ang nakakaraan. Sa ulat ng Immigration Commissioner Norman Tansingco, kinilala ng Border Control ang Intelligence Unit ng BI ang pasahero na si Hu Shen, 25 years old na naharang sa NAIA Terminal 3 bago ito makasakay sa kanyang flight papuntang Singapore. Pinigil si Hu sa pag-alis matapos kumpirmahin ng mga immigration supervisor na naka-duty na ito at napapailalim sa isang outstanding hold departure order na inisyu ng Regional Trial Court sa Angeles City. Ang galing na natin, ha? Nakita sa record na ang kaso ng kidnapping at serious illegal detention para sa ransom ay sinampa laban kay Hu at 3 pa nitong mga kasamang Chinese national sa Angeles City RTC Branch 56 noong March 30, 2020. February 28, 2020, ang 4 na akusado umano ay nagsabwatan sa marahas na pagdukot, pagkulong sa isa nilang kababayan. Ayun ang mahirap ito. Higit 2 linggo umanong ibinihag ng akusado ang biktima at humingi ng ransom na 300,000 renminbi o mahigit 2.3 milyon para sa kanyang paglaya. Yan ang ating mga balita sa araw na ito sa ating
Balitang Tanghalian. Balitang Halian ay handog sa inyo ng Kakampi Online. Binabati natin sila Juvenal Dosa Nacosca, Suarez, Pina Lapus, Marso DC Freddy Ray ng Kuwait. Blessed Friday shout out from Kuwait, concerned citizens of Infanta Pangasinan, CCIP Plus, Makabagong Sambales, Bangon Bagong Gapo, Green Sambales, Luntiang Bayan ng Candelaria, Olongapo Circle Santiago, ay San Diego pala yun. Olongapeños, Citizenhood, mabuhay po kayong lahat. Ayon po kay Freddy Ray DZ Marzo. Tingnan muna natin ang ulat naman ni Jeff Balsa para sa ating mga OFW. Sa mga OFW, kamusta po kayo? Mag-iingat kayo kung nasaan man kayo. God bless you. Ricky Davao po. Sa mga OFW, kamusta po kayo? Mag-iingat kayo kung nasaan man kayo. God bless you. Ricky Davao po. All OFWs are proud of you. We are grateful to your sacrifice. And always remember, there's no place like home. There's no place like home. Sa all over OFW sa buong Middle East. Ay sa mga kababayan natin na OFW, mga bayaning Pilipino dyan sa Middle East, nako, magpayaman kayo. Oo nga. At bago kayo mag-retiro dito, pero alam ko naman kung bakit kayo nandyan, para yan sa pamilya natin. Di ba? Kaya huwag kayong susuko, laban lang. Thank you, Sir Ogie. Si Sir Ogie, nandito po. Hi guys, imagine ko, ingat lagi ha, wherever you are, just work hard. Dito ka na. God bless. Thank you. Si Sir Monching. Sir Jeffrey. Hi, sa tukayo ko po, si Sir Jeffrey. Sir, pa-message naman sa mga OFW natin. Chairman po ng OFW Advocates. Okay. You of all, of course, as chairman, you would know kung ano yung mga kailangan ninyo for your association. So, praying for all your immediate prayers. Yes. Sabi ko ng OFW. Message po, Sir Jeffrey, sa mga OFW. Maraming salamat po kayo bumubuhay ng ekonomiya ng Pilipinas, and maraming salamat po sa pagtitiis ninyo na malayo kayo sa inyong mga pamilya, pero kayo po patuloy na nagtatrabaho. Mahal po kayo ng Diyos at sigurado ako mahal din kayo ng pamilya. Gumagalang po Pilipino, Jeffrey Santos. Yeah. Salamat po, Sir Jeffrey. Sir Jeffrey. Ayun, ako. Sa kaya gumala si Jeff, no? Okay, yan pa rin po ang ating kakalsadahan sa araw na ito. Tayo po muna yung magpaalala mula sa ating himpilan. Okay, ang ating Sincerity Cafe and Restaurant na matatagpuan sa iba't ibang panig ng Kamaynilaan at dalawa naman sa Quezon City. Ang ating mga telephone number ay 8241-9990 and 8241-9972 para sa inyong mga catering. Baka gusto nyo po magpa-deliver. Apakasarap ng mga, ang pinaka-number one dyan na masarap po sa Sincerity ay ang kalang chicken. Ang paborito ko dyan ay oysters cake, di ba? 1956 pa ng itayo ng Pamilya Uy ang naturang Sincerity Restaurant na matatagpuan sa iba't ibang panig ng Kamaynilaan tulad ng 519 Quintin Paredes Street, Binondo, Manila. Meron din tayo sa 238 Banawi Center, Banawi Street, Barangay Manresa, Quezon City. At kung kayo na may matutungo dito sa Lucky China Town Mall, ayan, nasa ground floor ng Binondo, Manila. Meron din sa Unit 2, 285 Gibara Street, Corner Hardboard Street, Little Baguio, San Juan. Matungo naman kayo sa Robinson's Magnolia. Express Sincerity rin po ang naririyan.
SM Mega Mall sa Quezon City. Pampamily Pack ang inyong absolute pure distilled drinking water. I love this water. Thirst quenching. Ayan ang ating absolute pure distilled drinking water. May pang pamilya na, may pang sports pa at pang personal. At para naman sa ating flag carrier ng Pilipinas, andyan po ang ating Philippine Airlines. Ayan, gustong-gusto pong sakyan yan ang ating mga elderly kasi safe ka na, safe and sound sa pagsakay at pagbaba ng ating flag carrier. Walang iba kundi ang ating Philippine Airlines. Okay, balik tayo sa ating programa. Ano ba mga trabaho natin ngayon? Tingnan nga natin. Ayan. Ang urgent Taiwan 200 factory workers. Padala mo nga ito kay kay Alex. Okay. Ayan. 200 factory workers ang kailangan po nila sa Taiwan. At ang interview dates March 6 and 7. Ngayon po ito ha. So apply na po kayo sa yung kanilang scan QR code. Ayan. Apply EQ, scan QR code. Apply now po kayo. Pwede na kagad para kayo ay matawagan at ma-interview sa March 6 and 7. Ayan. Ang iQuest ay may opisina dito sa Mabini, 1679A Mabini Corner, Malbar Street, Malate, Manila. Meron din po sila sa Pangasinan. Dito sa second floor, Galaxy Prime Building. Nandito sila sa 543C, Tapuac District, Dagupan City. Pwede kayo magbukas ng kanilang www.facebook.com/iQuestManpower or www.eqmanpower.ph. Ang Peridot International naman po ay nangangailangan ng kanilang manpower pooling po lang ito ha. Slovenia. Ayan, kailangan nila ng chef, 5 chef. Ayan, kailangan daw po pala IBS graduate in hotel and restaurant management, culinary diploma ang kailangan nila with NC2 certificate. Must have at least 2 years experience in cooking meals for industry like school and retirement homes. Experience hot and cold meals. Commissary cook experience is an advantage. Male, lalaki pala to. Good in English communication skills, height 160 centimeters with driver's license. Tandaan po natin, wala pong walk-in na tinatanggap sila. They will call you kapag kayo pag-email sa kanila. Yan. Email your details, resumes, and passport copy to perido4hungary@gmail.com with email subject, posisyon. Ayan po, ilalagay nyo yung posisyon. Ano po? Ayan, kailangan din ng LBS to ha. Sa Poland, kailangan nila ng blaster painters, yan, industrial painters, abrasive at airless. Ha? So, kapag kayo magsusulat ng inyong ZB, kailangan maipalagay nyo doon material na ginagamit nyo for blasting, type of paint na ginamit, classes that were blasted, type of abrasive materials na ginamit po. Ayan, skills and desired practice in the area of new and repair activity on the following. Sa ship, no, di ba? Full range hull interiors including tanks, industrial construction and building, with practice in blasting of offshore, subsea construction type, with the energy sector. EIT, ayan naman po, we're looking for a design engineers currently in the Philippines or overseas.
Apply lang po kayo. Senior Piping Engineers Design, Senior Instrumentation and Control Engineer Designs. Ayan. Senior Instructors, Senior Instructional Engineer and Designers, Senior Electrical Engineers, Senior Automation Engineers, Senior Process Engineers. Mga requirements po, ayan, prepared with experience in Norwegian oil and gas subject. At least 10 years experience in oil, gas, engineering, and design. Consistent experience within oil, gas project like offshore, platform, FPSO, GOSP, refineries, petrochemicals, LNG, and subsea. Saan mag-a-apply? Ayan po, apply kayo arms.lbsrecruitment.com.ph or you can send your apply MSD at e/recruitment.com.ph. Ang gusto nyo pong apply po ng diretso ron, nandito sila sa number 610, Gochanco Building, TM Calao Street, Corner MY, Orosa Street, Ermita, Manila, Philippines. Sa Renzol, they need 300 welders, CS, SS, P11, P9, ALO, and ER. Sa Russia po ito ha, job opportunities in Russia. They need 300 welders. Job qualification, proven experience in P11, P9, ALO, carbon steel, stainless steel, and ER electrodes. Local experience is accepted. Original passports is required during the trade test. Must possess related WQT and WQP and ID. Note, walk-ins are welcome. Visit us today and bring a friend. Ang sweldo, $5 per hour. Wala, trabaho na tayo. Apply now and join the lineup for your trade test. Send your resume to anirensol.com, almira.rensol.com, seiji@rensol.com. No placement fee, no processing fee, no salary deduction. You can go to 3rd floor Panorama Building, 825 EDSA, Barangay South Triangle, 1103, Quezon City, Philippines. Okay, job fair. Ito ay sa Sabado na. Sabado po ito ha, Sabado. Bukas po. Ang job fair na ito ay alay pa rin ng Rotary District 3810 in partnership with other different partners sa mall, di ba? Atrium, NCC Mall, BP o Vice President ba yan? Bahada, Davao City. Ayan po mga partners na employers. Next natin ang mga overseas, ayan, overseas partners nila, Placewell International Services Corporation, East West Placement Center Incorporated, Smart Asia International, Magsaysay Maritime Corporation, IPAMS Industrial Personnel and Management Services Incorporated, Silver Skilled Management Corporation, Jake International Manpower Service Incorporated, LRC Manpower Agency, Al Hasal Manpower Incorporated, Age International Gulf Employment Company. Scan to register. Yan po, mag-register na kayo dyan para diretso-diretso na lang kayo pagdating doon. Ano? Di ba? Scan QR code. Ang galing na natin, no? Pa-scan na lang, ano? Di ba? At siyempre, kailangan din ng Delta Bureau Overseas Job Placement and General Overseas. Ang kailangan po ng Delta Bureau Overseas Job Placement and General Services Incorporated na nasa Pasay ng 100 female cleaners in Saudi Arabia. Yan po ang ating mga trabaho sa araw na ito dito sa ating Balitang Halian. Ako po ang inyong lingkod, Penny Codemus. Nagpapaalam po sa inyo lahat. Maraming salamat!